sinamahan nila ako dito dahil ayon sa kwento-kwento ay hindi nga daw basta-basta ang pagpunta dito, lalo kung ikaw lang mag-isa. At madadaanan natin dito yung mga malalaking puno. At kung mapapansin nyo yung mismong mga damo ay talagang buhay na dahil ilang araw na ring umulan dito sa amin. Bagamat yung kwento na yon ay maalamat, pupuntahan pa rin natin at tutuklasin natin yung natagong ganda ng tinatawag na Linaw Baboy Falls dito sa aming lugar, no? So tara, at bago natin sisimulan ang ating vlog mga kalahi, ay gusto ko munang i-shoutout lahat ng mga OFW natin dyan. Nung last time na pumunta kami dito ay talagang pahirapan yung daanan dahil maghahanap ka pa talaga ng trail para marating mo yun mismo. So dahil ilang beses na tayong nakarating dito ay madali na lang nating puntahan yon. Bago natin ipagpatuloy, at gusto ko munang malaman kung taga saan kayo at saan nyo po napapanood itong vlog ko. So tara, patuloy tayo. So itong area na ito, yung dadaanan natin patungo doon. Tour guide ngayon, pero dahil alam naman natin yung mismong daan, ay tayo na rin yung maglalakbay dito at tutuntun kung saan nga ba yung puntahan natin. So sana maging safe yung pagpunta natin at hindi tayo mabati ng mga nilalang at mga engkanto na nakatira dito. Kung papansinin nyo, yung malalaking bundok na yan, hindi pa tayo dyan pupunta sapagkat doon pa tayo sa kabila, sa karating ng bundok na yan. Dadaanan pa natin yung mga malalaking puno, yung mga masusukal na daan, at may madadaanan din tayo ditong mga malalaking uod. So tara. So sabi ng source na napag-alaman natin na ang lugar daw na yun ay dito mo daw makikita sa mga bato na yun yung mga bakas ng mga sinaunang tao. Sinaunang tao, ngunit yung mga paa nila ay tila parang paa daw ng mga baboy, kaya tinawag na mga baboy yun. So matagal na kaming nag-explore dito, marami na kaming napagtanungan, at huli ko na rin nalaman na yun pala yung mga kwento na bumabalot doon, misteryo na kinakatakutan ng mga tao. Pero sa likod ng nakakatakot na kwento na yun ay makikita naman natin yung mismong ganda ng lugar. Ano yun? Ano yun? May mga tumutunog kaming narinig dito. May mga kakaibang tunog na kaming naririnig. Wala pa kami doon sa mismong lugar, pero yun ay normal lang naman dito na mapapakinggan natin. Pero tignan nyo itong dinadaanan namin ngayon. Ayan. Tapos dito makikita natin meron silang tarampa dito. So sa amin ang tawag na tarampa ay yung para yung tubig ay patuloy na dumaloy dito sa lugar na ito. Hindi ko alam parts kung dito eh. Ha? Iba kasi pa, 'di ba? Doon yun yung may madadaan din tayong mag-ailing tayo tubig, yung poso. Yung may mga ano. Doon ba 'yon? Pero try natin dito kasi may way dito eh. Tignan lang natin parts, no? Kung wala, ililigaw tayo. Sobrang hirap kapag wala kang alam. Ay, hindi nga ito parts. May daanan dito. Oh, nakakaligaw na to. May dalawang daan kasi. May posibilidad na pag nandito tayo, maliligaw. Dito maliligaw. So balik tayo. So ito yung patunay na papasok pa lang tayo dito sa lugar. May mga kakaiba na kaming nararamdaman, kakaibang experience.
ito oh. Ito yung daanan. So hindi namin napansin, muntikan lang kaming naligaw. So ito na yung part mga kalahi na mag-iingat tayo sa mga gilid-gilid. Dahil dito natin makikita ngayon yung mga bayod na tinatawag namin sa part na ito. Ayan. So sa mga ganito lang sila nakadikit. Ayan, sa mga ganyan. Ayun, ayun. Ayun oh. Kabote. May kabote. So tignan nyo naman to, kakaiba. Grabe. May kasama tayong mangyan ngayon, si Duding. Dito yung nakapaa. Oh, success. Oh, thank you. Ay, saan ba? Dito na. Yan. May mga nakasign dito, may mga nagsulat. Ang lalaking puno, kahit yakapin mo ito, oh. Laki. Kahit yakapin mo siguro yan, hindi mo mararamdaman yung laki. Sana ganyan din siya kalaki. Welcome to the Lord. So nandito na tayo, meron ditong iniinuman eh. Ayan oh. Ayun, meron iniinom nandito pa rin matagal na. Ayan oh. Tayo daan lang po. Hugas tayo muna. Sige. Matagal na itong yung tarog na ito matagal. Simple niya, pansinin niyo yung taas, walang dumadaloy, pero yung sa baba niya hanggang ngayon meron pa ring dumadaloy. Opo. Doon po. Yung si tatay, nakakasama natin. Sige po. Mga mo. So ipapakita muna natin itong maliit na bukal na ito na kung kapansin-pansin na matagal na po ito dito, kahit tag-araw hanggang ngayon ay nandito pa rin. Bukal po yan. Binabaybay namin ito ngayon yung kasukalan para marating yung mismong Linaw Baboy, pero kapansin-pansin nawala na tayong dadaanan dito, pero ayon sa pagkatanda ko ay dito talaga yung opisyal na daanan noon. Ayan, so pababa kasi ito mga kalahi. Itong lugar na ito ay maraming kaso na. So antabay kayo kasi dito sa lugar na ito may mga nangdudulas. Ilang beses na akong nadulas dito. Ayan. May mga hindi maipaliwanag ng ilan. Tulad na to, yung dinadaanan natin. Ayan. So di ba? Walang daan doon, pero dito malinis ang daan. Ayan. Right.
Kabebe ba to? Yun o. Wala, kabebe. Bakit kaya? Wala naman tayo sa dagat. Wala naman tayo sa dagat, pero bakit may ganito? Ano? Malagyan ko kaya dalawa niya. May nang dudulas dito ha. Parts ano yun? Ulo? Ulo ng tao? Parts, ito yung bayod parts. Kuya, hindi tama na ang pakan. Napakan ko lang ang bayad. Parts! Ay parts! Dala nyo! Saan? Saglit! Saan ba naman? Nakita mo sa may puno? Sa puno na. Bakit? Ang kakawa na naman! Bakit lang yan? So malayo pa lang ay naririnig na natin ang agos ng malakas na tubig na nagmumula dito sa Linaw Baboy Falls. So ang goal natin ngayon ay mag-enjoy, mag-relax at isipin yung mga bagay na nangyari dito noon. So ayon sa kwento-kwento, mga nagsasabi na dito daw natin makikita yung mga mahiwagang bakas ng mga baboy. Yung mga baboy na yun ay hindi lang ordinaryong baboy na kwento-kwento, at ito ay naging alamat lalo na sa mga taong nakatira dito noon, na nagsasabing sa mga pagitan daw ng mga bato, sa mga batuhan daw dito makikita yung mga ukit ng paa ng baboy na hanggang ngayon ay nandito pa rin. So una pa lang makikita natin to, kakaibang formation ng mga bato. Ayan. So patuloy tayo at babaybayin natin itong daan na ito. So dito muna tayo, titignan natin tong area na to. So nandoon pa yung mismong falls sa taas, pero tignan lang muna natin to kung may daanan, kasi matagal na akong hindi nakarating dito. So saan dito banda yung mga tinatawag nilang paa ng baboy? Wala dito. Hindi kaya dito sa mga pagitan na ito, pansinin nyo na lang mga kalahi, parang may nag-uuling dito oh. Ayan. So sa part na ito, ayun ang ganda doon oh. Diyan kay Pards, daan Pards. Ganda. Wow, look at that, ang ganda. Tignan nyo mga kalahi, napakapayapa. Ang ganda. So nandito tayo ngayon sa tinatawag na Linaw Baboy Falls. So kung mapapansin nyo yung falls, napakaganda. Ayan, hanggang dito, napakalawak at napakalalim ng tubig. So doon tayo sa kabila. Tara, dyan na tayo sa taas. Nung mga panahon ng tag-araw, ito lang yung lugar na mayroong tubig, kaya ito yung madalas pasyalan ng mga tao. At sa hindi magandang pangyayari, napakaraming kalat ang ng mga basura dito dati, kaya hanggang sa ngayon ay nandito pa rin siguro. Pero sabi ko nga noon, kung may pagkakataon na malinis ito ay tutulong na lang tayo, kasi may mga tao kasi na kahit pilitin mo na gumawa ng sarili mo ay wala, hindi nila ma-appreciate lahat ng mga ginagawa mo para sa nature no? So madalas ay pupunta tayo sa mga gantong lugar, tinitignan natin yung ganda, pinopromote natin, pero sana sa huling banda ay makita din natin yung halaga ng mismong kalikasan, dahil hindi naman masama yung magkaroon ka ng concern sa ating kalikasan. So tara, patuloy tayo at ipapakita ko na sa inyo
ang kabuuan ng tinatawag na Linaw Baboy Falls. So sa part na ito, pansinin nyo lang, i-explore natin itong mga kalahi. Titignan natin kung nandito ba yung tinatawag na mga bakas ng mga baboy. Ayan, napakadulas. Mayroon ditong malaking butas. Ayan, ang dulas. May malaking butas dito na halos kahit 2 tao, 3 tao ay hindi talaga makakakasya dito. Tingnan nyo naman, napakalawak ng area. At kapansin-pansin yung mga puno dito na hanggang ngayon buhay na buhay pa rin. Sa pagitan daw ng mga bato, makikita natin ang mga hugis paa ng baboy. So ito, yan, parang paa na rin ng baboy, pero hindi pa ito yung tinatawag na linaw baboy. So ayon sa mga kwento-kwento, kaya daw tinawag na linaw baboy ito dahil dito daw nakatira yung mga sinaunang tao na mayroon daw paa di umano ng mga baboy. Ayon lamang yun sa mga kwento-kwento ng mga malikhaing tao, alamat, at sa mga kwento ng mga matatanda noong araw. So eto rin siguro yung ginagawa nilang way o panakot sa mga bata para hindi pumunta dito sa lugar na ito, dahil kung makikita nyo ay napaka-delikado at nakakatakot talaga ng lugar. So ginagamit lang siguro ng mga matatanda noong araw yung tinatawag na mga taong may paa ng baboy para takutin ang mga batang pumunta. So nandito na tayo ngayon. Ipapakita na natin yung lakas ng linaw baboy. Parang may tao. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kalat na nagkalat dito. Ayun, nakakalungkot lang. Nandito sila lahat, yung mga kalat nagsiksikan sa bato. May tao? Ang ganda mga kalahi, tignan nyo, napakaganda ng tubig, napakalakas. So bago natin tatapusin mga kalahi ang vlog natin, ay gusto ko muna kayong i-shout out sa lahat ng mga patuloy na nanonood ng vlog natin ngayong araw. Ay maraming salamat po. So ililibot ko muna kayo sa bawat parte ng tinatawag na linaw baboy na ito para makita nyo rin yung ganda na tinatago ng lugar na ito. At hindi lang ganda ng kwento, kung hindi ganda ng kalikasan na iniingatan ng sino man, kahit ng mga taong nakatira dito noon. Kung totoo man yon, ay inirerespeto at ginagalang natin ang paniniwala nila. At kung hindi naman, at na hanggang ngayon ay nakatatak dito sa lugar na ito.
So ayan mga kalahi, it's time para akyatin natin yung pinakadulong bahagi na to, para maipakita ko rin sa inyo yung natural na ganda na to, no? So tara, samahan nyo ako ngayon. Explore natin tong taas na ito, kung ano nga ba yung mas makikita pa natin dito. Wow! Grabe! Ang ganda dito, Pards! Ang ganda dito. Grabe, napakapayapa dito. So kung makikita nyo yan, grabe ang ganda. Tignan nyo. Wow! Maganda dito.